Ano-ano ang mga pakinabang ng food delivery business? Oops, hindi lang food business yung may delivery services. Samahan niyo Wow! ako sa video na to at alamin natin ang mga advantages pag may delivery services. Hindi lamang po sa food business, pati po sa ibang negosyo na kailangan o pwedeng lagyan ng delivery services. Magandang araw sa inyo dyan. Ako po si Jan De Lucero po, isang entrepreneur. Mga ilang taon na rin pong nabubuhay sa pagbebenta-benta o pagnenegosyo. At ngayon po ay nasa food delivery business. Nag-umpisa po kami ng aming food business noong pandemic. Nagsimula sa parang trip lang. Ito lang din kasi yung naisip namin pwedeng pagkakitaan nung mga panahong kasi nga yung produkto pagkain, essentials. So, pwede mailabas, pwede ring mai-deliver sa kung saan man. Marami din po kasing nausbong noon ng mga online groups or community sa iba't ibang villages. Kaya parang napasabay na rin po kami. Nagpo-post kami ng aming produkto, nauna sa pang-merienda, pinopost namin sa mga online groups na dito lamang po sa aming village. Swakto din po sa sitwasyon yun kasi pandemic, limited lang yung mga taong lumalabas or makakalabas. Pero pag nasa food business ka or pagkain ng iyong produkto, pwede po kayong makalabas, pwede din po kayong makapag-deliver ng inyong produkto. Tumagal na mga ilang taon yung pandemic or lockdown. Same way po sa food business namin, napasabay din po ito. At parang naging pabor pa nga sa mga food businesses yung sitwasyon na yon during pandemic. What? At yung dating pamerienda-merienda lang na produkto namin, ay sineryoso na rin po namin. Meron na po kaming mga short orders, party trays, food bundles. Pero namalayan namin, nabihira lang yung orders dito sa village namin. Wala pong masyadong bumibili ng party trays or food bundles sa community namin. Posibleng hindi naman din araw-araw or regular yung mga small gatherings or salo-salo sa pamilya noon. Kaya naisipan namin noon na i-post na rin to sa ibang lugar, sa ibang mga online groups or community na medyo malayo-layo na rin sa amin. Tamang-tama lang din po talaga. Nasa lockdown stages pa po yun. Kaya kung may mga special na okasyon or small gatherings or salo-salo, sa bahay lang po ito nagaganap noon. Kasi hindi po basta-basta makalabas yung mga tao noon. Doon po nagumpisa yung dating food business namin na para sa village lang namin. Umabot na po sa iba't ibang lugar or villages within our city or kahit sa mga nearby cities and municipalities dito sa Cavite. May mga Wow! in-house delivery riders na rin po kami noon. Kasi napunta na po kami sa imbis na food business lang, naging food delivery business na sa mga panahong yun. Dito po namin nakita yung malaking tulong or advantage pag nasa food delivery business ka. Kaya pag-usapan po natin to. Isa sa mga pakinabang pag may delivery services ka, mapa food businessman or kahit anong negosyo, ang may bibigay mo ang convenience sa iyong mga customer. Noon pa man, meron na po itong delivery services sa iba't ibang negosyo. Pero nitong pandemic lang, parang nabigyan ito ng malaking pansin na kahit yung mga kakaumpisa lang na mga negosyo, pwede na rin pong magkaroon ng delivery services. Lalo na noong pandemic na halos online na lahat ng tao, ang laking papel ng delivery services. Mapapagkain man or kung ano man yung produkto mo, ay malaking convenience talaga sa mga customers pag may delivery services. Hindi na po nila kailangang lumabas pa ng bahay, mainitan, mamasahe, pag may kasamang delivery services ang negosyo mo. Kahit po after pandemic, ang mga tao ngayon ay nasa online na, umu-orders halos lahat. Kaya malaking tulong po sa negosyo pag may delivery ka, Wow! mapa-free man or may mga minimal charges para sa delivery fee. Isa pang pakinabang pag may delivery services ka sa iyong negosyo ang may malawak ka na market reach. Ito ang isa sa mga magagandang advantages pag may delivery services ka, lalo na sa food business. Imbis na physical store ka lang, waiting para sa mga walk-ins na pupunta sa pwesto mo, pag may delivery services ka, pwede mong ma-reach out yung mga customers mo na kahit malayo dyan sa lugar. Pwede silang bumili ng produkto mo, mapa-online man yan, kahit malayo sila sa pwesto mo or malayo sila sa lugar mo. Kasi may Wow! di-deliver naman to sa kanila or makakarating talaga sa kanila. Hindi naman po kailangan na meron ka talagang delivery rider or staff. May mga different apps or agency na mga delivery services po ang kanilang ibinibigay.
pwede po kayong makipag-coordinate sa kanila. At syempre, kasabay ng pagkakaroon ng malawak na market reach ay ang pagtaas ng inyong benta or sales. Kahit saang lugar man or gaano kalayo man yan sa inyo, as long as kaya mong abutin through delivery services mo, ay kasama na rin sila sa mga customers mo. Kaya through delivery ay mapapataas din talaga yung benta mo dito. Isa pa sa mga pakinabang pag may delivery services ka sa iyong negosyo, ang potensyal na mas mababang overhead costs. Kung pagkain ang iyong produkto at nasa food delivery, may delivery services ka, pwede ka nang walang physical store. Lalo na pag kakaumpisa pa lang. Kahit sa ibang mga negosyo ay pwede pong gawin ito, lalo na sa kakaumpisa pa lang. Nasa bahay muna ang production ng mga produkto. Post nyo lang po online ang inyong mga produkto at pag may order ay di-deliver ito. At yun na, pwede nang mag-umpisa ang operations ng negosyo mo. Wow. Malaking tulong ito lalo na sa kakaumpisa pa lang. Kahit nga sa mga nasa ilang taon na sa negosyo, talagang ang laking tulong pag may delivery services ka nakasama. Pag nasa ganong setup ka lang, post online ng products, i-deliver pag may order, kahit walang physical store, ay talagang ang laking tipid mo sa mga fixed na expenses. Pwede kang wala mo ng physical store or pwesto na talagang ang laking bagay or tulong sa mga kakaumpisa pa lang. Maiiwasan mo yung mga fixed expenses sa renta, kuryente, tubig, posibleng para sa internet din, or yung mga renovations sa mga posible mong pwesto. Pero nasa full operation pa rin yung negosyo mo dahil yung products na i-order sa'yo, makakarating din naman talaga sa customer mo or may di-deliver mo. At yun po ang ilan sa mga pakinabang or advantages pag nasa delivery services ka or lalong-lalo na sa mga food businesses na may delivery service. Posibleng may naiisip pa po kayong mga iilang tulong ng delivery services sa isang negosyo. Share your thoughts. Comment down below. Naniniwala po ako, lalong-lalo na sa mga pagkain ng negosyo tulad namin, na nasa delivery services yung trend ngayon. Ang laki po ng tulong nito kaysa sa nasa physical store ka lang, tapos wala kang delivery services, na nag-aantay ka lang ng mga parokyano mo or yung mga sugi mo na mapunta sa iyong pwesto. Mas malaking ambag talaga yung delivery kaysa sa nasa pwesto ka lang. Ang kalaban kasi natin dito dahil sa bilis ng mga changes ng panahon, ay napag-iiwanan tayo. Yung hindi tayo makakapag-adapt agad sa mga changes or mga trends na nangyayari sa ating paligid. Lalong-lalo na sa mga matagal na ring nagnenegosyo. Tapos nasa sinasabi natin or sabihin na lang natin old school system na talagang posibleng napag-iwanan na ng panahon. Kaya samahan niyo po ako at magtulungan tayo, lalong-lalo na yung nasa mundo ng pagnenegosyo, na makasabay sa mabilis na pagbabago ng mga market trends sa pagnenegosyo. You can join our FB group, ang Kapaki-Pakinabang na Tambayan. Doon po maraming mga contents at may mga kapaki po tayo doon na nagsishare na rin ng mga kapaki-pakinabang na mga videos or contents na makakatulong sa atin. And for more kapaki-pakinabang na videos or contents, you can subscribe our YouTube channel, Jan De Lucero, and also our Facebook account and pages para po mas sulit yung tambay natin dito online. Please subscribe, follow, like, and share. Sana po ay nakatulong at may natutunan. Sana ay okay kayo dyan. Maging okay kayo dyan. Ako po si Jan. Naghang salamat.